Yes. What is up, mga kapatid? This is Marvin de Guzman, your host, and welcome sa Monochrome. Mapapanood sa YouTube at Facebook. Yan, ngayong gabi, bisita po natin. Isang tropa, no? Sobrang blessed ako kasi parang, alam mo yung matagal na namin pinaplano to, kada magkikita kami sa shoot, pare podcast tayo. Hindi matuloy-tuloy. So, nung last shot namin, sabi ko, eto na, putya, labas ko na yung cellphone ko, pare, anong free mo dyan? Yan, black. So yun, natuloy na. Isa pong kaibigan at isa sa pinakamagaling na photographer na kilala ko. Walang iba. Ladies and gentlemen, Mr. Christian K. Benitez. Yes. Yun, no? Ano ba? First name basis talaga. Okay. Hindi ko alam first name mo. Ay, hindi alam. John Marby, ha? John Marby. Oh, John Marby. Sige. Uy, ang puti ko dito. Kamusta, brother? Okay lang. Sa wakas natuloy, ano? Oh. Tama kayo. Parang iba yung iba yung feeling na nag-abot din yung schedule. Ang ganda nga na parang anong calendar mo? Game. Diba? Tapos. Diba? Kailan lang yun? 2 weeks ago? 2 weeks ago, okay. di ba? Natuloy. So, good evening. Tapos ang malupit pa nun, nung nagpunta tayo kay Mac, wala akong boses. Oo. Diba? Parang hindi natin sure kung tuloy ba. Kaya nag-message siya 2 days ago. May boses ka na ba? Buti meron. Sabi ko nga, di ba, medyo yung kliyente ko nung gabi na yon, Jamaican, so medyo mahaba eh. Kaya medyo tasira yung yung vocal. True. So yun. Pare, kamusta? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ngayon medyo pa-relax na yung schedule. February na eh. Pero ayun, every weekend meron pa rin. Thank you Lord. Pero medyo pa-relax na. Tapos na tayo dun sa peak month ba? Ganon. Kaya kaya tayo natuloy. Kasi, family naman muna. Family, balance. Ayun. So, pare, may tanong ako. Kwento mo naman sa amin. Sino ba si Kay Benitez, Paps? Okay. Ano ba, paano ka ba, nung kabataan mo, pag ilan ka ba sa magkakapatid, saan ka ba nakatira? Kasi, totoo naman parang, alam namin kung sino ka ngayon. Pero yung dati, wala na, mag-anak mo lang yung di ba? Parang, diba? like ako personally, hindi ko alam ilang kayo magkakapatid. Di ba? Okay, sige. Hello, Monochrome. I'm K. Benitez. Wag na yung Christian. Masyadong formalan. Okay, so, talaga ako? Laking Pagsanhan, Laguna ako. Okay, tapos parang nag-transfer lang kami nung, college. Lipat ako. Tapos, panganay ako sa, tatlo kami magkakapatid. Ayan. Tapos, ayun, so, one of the co-founder and owner of Team Benitez Photo. Tatlo kami dyan. Si JM, yung wife ko, tapos yung brother ko, si Ken. Ayun. Paano kayo napunta sa photography? Ano ba yung college mo? College. Actually, computer programming yung course ko. Alam mo na, nung panahon natin na kung ano yung uso, nung graduating ka ng high school, syempre, yun yung course na kukunin mo. So, up to now, hindi ko pa rin nagagamit yung programming. Okay? Paano ka napunta sa photography? Ayun, more of hobby. Siguro, feeling ko naman majority ng mga wedding photographers ngayon doon nagsimula. Parang hobby. Tapos ang nangyari is yung sa mga car show, sa mga model shoot, tapos mga umabot pa kami ng mga kasi active ako sa yung mga camera club. Pero doon kayo nakatira sa Laguna? Sa Laguna. Dito na sa Project 4 na. Oo, doon na kami nag-reside nung simula college up to now. Ayun. Pero ngayon, bumalik na ako sa probinsya. Santa Rosa. Diba? Santa Rosa naman. Parang ganun din Parang medyo magsasawa ka din pala sa syudad. Kaya bumalik din dun sa, kumbaga yung parang roots mo. Ganun. Ayun. Pero pagka-graduate ko, inabsorb ka agad ako ng family business namin. Which is printing press. So konektado rin, di ba? Hindi medyo hindi siya yung parang printing ng album. More of siya, parang offset printing siya. So it's Robbie Stylographics sa Project 4. Lolo ko yung may-ari. So nag-start ako doon from sales, tapos naging operations manager, naging general manager. Tapos, ayun, Tapos yung mga photo, yung hobby, parang team weekend. Pag may lakad yung camera club, sama tayo ng Saturday. Si Jem, binibit-bit ko pa.
Parang camera pa namin dun. Hulugan pa yun, Nikon, D60. D60. Oo, tapos kit lens. Nikon ka dati. Oo, Nikon ako dati. Ayun. Tapos, doon nagsimula yung parang hilig ko sa photography. Tapos nung tumagal, kung paano ako napasok sa wedding photography, bisita ako doon sa classmate ko ng college. Tapos nagpaalam ako, bro, okay lang ba magdala akong camera? Picture lang ako. Candid. Anong year yan? 2010? Siguro. Mga 2011. Oo, 2011 yan. So, nagsisimula ka pa lang noon, time na yun. Oo, parang talagang... Pero nagpo-photo ka na doon sa mga street. Hobby mo na talaga. Hobby na talaga. Kumbaga parang na-realize ko na, try ko nga yung iba. Kasi nung street photography, parang, syempre, day job, hindi naman ganun kalaki sweldo. Parang, pag may gusto kang bili na upgrade, hindi ko magawa kasi parang puro labas, bili ng ganito, bili ng ganyan. Pero, parang walang income for your passion. So, although wala pa sa plano talaga yung wedding photography. So, nung, bisita ako dun sa barkada ko. Shoot lang ako. Kagandahan nun, guest lang ako. Wala akong role. Hindi ako groomsman or best man. Wala akong role. So, shoot lang ako ng shoot. So, anong nangyari? Parang yung feeling mo na, post ko nga para May nagtanong, ka pala, wedding photographer ka. Siyempre, medyo lalakasan mo na yung loob. Nagsisimula pa lang. Pero literal na, yung unang post ko na yun, simula na, hindi ko nga ma-recall kung ano nang itsura ng mga photos ko na yun. Anong feeling nung kinukuna mo yung kasal? Parang, nasabi mo ba sarili mo na, shit, tayo na, gusto kong maging wedding photographer? Or parang, parang okay to Pwede, kaya ko pala. Oo. Nung una, kasi parang testing the waters pa lang Parang na-curious ako, ganito pala yung feeling ng hindi, kasi like, kunyari, pag sa mga camera club, either may binubuk silang model na isushoot mo na marunong na yon. So, ikaw, shoot ka lang ng shoot. Hindi ka nag-iisip. Unlike sa wedding, talagang medyo mag-iisip ka paano pag umulan, paano pag umiyak, or sino bang uunahin mong i-shoot, ganon. Parang medyo challenging, kaya parang na-enjoy ko siya. Kaya sabi ko, try ko mag-offer. Pero yung shoot ka nun, ikaw lang mag-isa yun. Oo, wala kang team. Wala pa. Talagang hobbies lang ako. Wala pa sa isip ko na, gagawin kong in the long run, business. Hindi wala talaga Parang hindi ko pa nakikitaan yung sarili ko na, magiging wedding photographer. Hindi. Wala. Hindi sumagi sa usap. Hindi. Parang, sa utak na. Oo, parang andun pa rin ako sa day job, nakafocus pa rin ako sa quota sa trabaho. Andun pa rin Ayun. So, nung sinot mo yung wedding, syempre in-upload mo, may nag-inquire. Ano yung naisip mo nun? Parang, pwede ko pala i-pursue yung photography ko? Magre-resign ako? Or anong kwento nun after nung nag-shoot ka ng wedding? Okay. So, yun nga, pinost ko yung unang, kumbaga parang, ngayon, pwede mong sabihin siyang POV ng bisita ganun Dati, wala pa yung word na POV. Okay? So, nung may nag-inquire, so aral ako. Kasi that time, 2011, mga bandang 2012 na, wala pa akong kakilala na kahit sino sa wedding industry. Nung kinasal nga kami mag-asawa, nag-bridal fair kami, ni isa doon, wala kaming kakilala. Sino photo nyo nung wedding nyo? Tatanong ko. Sige. Parang sa sobrang special ng podcast na to, ngayon ko lang sasabihin. Ayun nga, di ba? So, yun nakakatawa yun Parang ngayon lang natin malalaman kung sino yung photographer ng kasal ni Kay at JM. Nice print. Hindi. Give it naman. Ba't tumatawa? Pero hindi lang natin sinabi, pero kasi si Nice Print naman kasi, marketing talaga is the best. Saka maganda naman yung kasi photo nila. Kasi nung time na yun, nasa bridal fair kami, sa MOA pa rin ata. Nakita ko si John Estrada, yun yung model. Medyo So, yun yung binook namin. Effective, di ba? Effective. So, yun, nung nag-ano ka na, naputol-tuloy tayo sa wedding nyo. After nun. Tapos, may nag-inquire. So, sige. Try natin magpresyo kahit wala kami. Parang nag-base ako dun sa package na kinuha namin ng wedding namin. Pero syempre, hindi pa namin kaya that time ibigay yung ganun. Kasi, Magkano yun? Magkano yung binigay mo yung first kliyente mo? Photo yun
kasi that time, 2012, bro, di ba? Yan yung era ng photo video ang ang in-demand eh. So yung video, in-outsource ko yan, subcon. Pero yung sa amin, 15,000, 15,000, wedding and prenup na yun. Hanip! 3 photographers Three yun. photographers Oo, pa. Kaya, tapos nung nabook ko yun, parang, ito na yung simula. Parang feeling ko, parang, oy, okay. Pero yung 15,000, may album o wala? Meron pa? Wala naman. Service. Sa awa ng Diyos, wala. So, 3 photographer, 15,000. So, tigpa 5,000 Oo, kayo. parang ganun. Tapos yung prenup, parang unang prenup ko. So, nilibre ko na lang. Ganyan. Para may portfolio. Oo, kailangan eh. Ayun. Tapos, that time, naghahanap ako nung sa mga camera club. Sino kayang nagwe-wedding dito? That time. And that time, sila Nico Kyoge, may din. Nagtayo, ang sobrang coincidence, sabay-sabay kami nagkaroon ng interest. Anong year yan? 2012 na. Sabay-sabay kami nagka-interest sa wedding. Ayun. Tapos, sabi ko, tol, okay lang ba? Samahan mo ko, ganyan. So, yun, divided by 3 yung 15. Tapos from there, sabi ko, sige na nga, gawa na natin ng Facebook page, ganyan. So, sabi ko nga, bakit Team Benitez? Kasi pwede namang kay Benitez or Christian Benitez Photography, yung gano'n. Pero, kumbaga, nung time na yun, sabi ko, kasi katulong ko si JM noon, katulong ko din si Ken, yung brother ko. Sabi ko, hindi, as a team tayo. Para doon natin... Benitez. No? Oo, Benitez. Ayun. Tapos, buo na kami ng page sa social media. Ganyan. This is it na. Pero meron pa rin kayong day job? Meron pa rin. Parang in a way, team weekend nga kami nun eh. Parang Saturday, Sunday. So, for the next 3 years, 2012 to 2015. Teka, si Ken, di ba, kapatid mo, di ba? Oo. Partner niya rin sa Benitez, sa Team Benitez. Siya ba, doon sa printing? Yes. So, since family business kami, family business. Siyempre, sabi ng lolo, trabaho ka. Yes po. Doon kami, magkakapatid. Doon kami 3. Tapos si JM lang yung may ibang work talaga, may corpo na job. So, noong 2015, yun yung medyo umokay-okay na. Actually, medyo parang 2012 to 2015, parang yun yung matatawag ko, yung 3 years na yun for us is, struggle. Tapos gusto namin magpakilala. Struggle kasi, ang dami namin natatanggihan na shoot dati ng weekend. Kasi bakit? Saturday, Sunday lang eh. Tapos, syempre, weekdays? Weekdays pala, sorry. Parang hirap magpaalam, umabsent, ganyan. Kasi kung dalawa kayong nandun sa mawawala, tapos may position kayo, mahirap yun para dun sa lolo nyo, di ba? Parang naalala ko pa yung exact conversation namin ng lolo ko. Noong December 2015, sabi ko, ito yung leave form. Sabi niya. December yun, ang dami. Kasi that time, tinry ko din mag-freelance, ganyan. Ba't hindi mo pa buong buwan i-leave? Ganun. Tapos, nung time na yun, sa January 2016 na, nagpaalam na ako, okay lang ba? Lilive na kami. Okay, sige. Alis na sa company. Alis na kayo, dalawa kayo. Oo, si Ken. Si Ken that time naman kasi, parang nagkaroon siya ng sariling business which is yung branding niya. Oo. Kasi yung story ni Ken, nung nag-start kami, pinipilit ko siya mag-video. Kasi yun yung kailangan eh, photo video na team eh. Parang, nung tinry naman niya, unang prenup video namin sa Zambales, nag-rent pa kami nung HD ba yun, yung binabalance? HD 4000. HD 4000. Nirent namin. So, photo video kayo before? Tinry namin. Hindi ko masabing photo video talaga. Hindi nangyari. Sinasub ko nyo lang talaga lagi yung video. So, pero tinry namin. Ken, subukan mo. Kailangan natin yan. Ganito, ganyan. Tapos, kami naman, hindi namin inaral. Kala namin, yun na yun. Kakabit mo na yung camera. Nireklamo pa namin. Nakipag-away kami dun sa rental. Bro, sira to. Tapos nung nalaman ko, like may nakasama na ako sa wedding, binabalanse pala. So, natawa naman ako. Paano masisira yun? Baka lang yun. Kaya nga parang defective, ganyan. Humingi pa ako refund. Ang kapal na mukha ako nun. Humingi pa ako refund. So, tas in-explain niya, yun. Tapos that time talagang mukhang hindi yun yung calling ni Ken eh. Which is, after nun... Hindi yun yung business niya? Oo. Tapos, pero tuloy pa rin siya sa amin. Sa design. Yun. Tapos, yun nga, nung 2015, yan na, in-explore na namin yung paano since na ako, unemployed na ako, focus ako,
ano ba yung mga ways para makakuha pa tayo ng bookings. Yan. So, siguro yung dalawang... Teka, to. Awatin kita, Papa. Go lang. Noong 2015, nag-start ka as a photographer na 15,000 yung package. Magkano na ngayon yung sinisingil mo noong 2015? Noong 2015? Medyo umasenso na siguro. 35, pero wala pang prenup yon. 2015 to. Natuto na. Natuto na, plus 20. Tapos pag may prenup, plus 15. Plus so, 15, parang sarado, 50,000 dati. From 50 na after 3 years. Pero may album na yon, wala pa. Wala pa. Rin service. Kasi hanggang ngayon, ginawa namin sa package namin, a la carte talaga. Mas nagustuhan ng client parang hindi ko, feeling ko kasi parang pag naka-package, for me lang to guys, for me lang. Pag naka-package, parang dinidictate mo yung... Oo, tama naman. Client, Wala silang choice. Oo, tapos mas naging effective sa amin nung nagkaroon na kami ng mga clients from abroad na hindi naman nila madala or ewan ko kung bakit. Mas less, ayaw nila ng album talaga. More of soft copy lang sila pag abroad. Ayun. So yun, parang nung si Ken may business, tas ikaw, wala ka ng trabaho, si JM na lang yung bumubuo. Meron, di ba? Siya yung safety net ko nun. Safety net mo nun, di ba? Tapos, syempre, may family, kailangan mo ring mag-grow, di ba? So, paano yung ginawa mong way para magkaroon ka ng kliyente? Kasi, iba yung Team Benitez Parang 100 plus a year. Di ba? Parang naging, nyo yung... Parang quota ba? Oo, naging quota nyo yun. Tapos, susunod yun, di ba? 150, 140, di ba? A year. So, paano yung ginawa mong diskarte simula nung wala kang shoot? Ngayon. Kasi noong 2015, kung mare-recall ko, parang nung nag-resign ako, yung following upcoming weddings is nasa 20 plus pa lang yun. Kaya talagang medyo believe din ako na parang tama ba yung decision ko na mag-resign? Ganun. Pero ako kasi personally, parang yun yung ugali ko na gusto ko na-challenge ako, mas sumisipag ako, ganun-ganyan. Tapos that time, lahat ng gamit, syempre, kailangan mo mag-upgrade. Kailangan mo Nikon ka pa rin nun? Canon na. Tumalo na ako sa Canon. Pero dati, ginawa ko, actually hanggang ngayon as much as possible, gusto ko i-installment ko yung mga gamit. Kasi for me, motivation ko yun na para may monthly ka na. Monthly akong responsibilidad para sipagin ako. Hanggang ngayon naman, nagwo-work pa naman. Ayun. So, ang ginawa kong step noon is, una, nagpa-ads kami with Bride and Breakfast. Bride and Breakfast. Oo, yung ads nila sa gilid. Medyo mahal yun. Medyo masakit. Para, in a way, para kang, that time, naguhulog ng pero sedan. That time, parang mga 80,000 yata siya. Oo, tapos a year yun. A year. 80 a year, parang ganun. So, that time, sige, try natin Bride and Breakfast. So, nakipag-meeting ako kay Ian Simpaw. Usap kami. So, sabi ko, mukhang matutulungan kami dito. Kaya. So, go kami doon. Tapos, yung bridal fair, wala pa talaga sa plano namin yan. Wala talaga. Naalala ko, January 2016 na ata. Yun, o 2015. Basta, getting married January. 2 weeks before ng bridal fair, lapit sa akin si Brian Venancio. Tol, pakisalo yung boot space ko. Sabi ko, bakit? Meron pala akong destination shoot. Hindi naman may pumasok siyang booking. Ang ganda ng wedding niya. So, ayaw din niya palampasin. Kahit ako same ako Yun din gagawin ko. So, in 2 weeks preparation from scratch. At that time, hindi pa naman uso yung may styling ng boot set. Basta may kahon ka dyan, tapos lagyan mo ng mga ikaw ang bahala. Parang bahay, di ba? Kaya kaming tatlo, ako, si Ken, si JM. Hanap kami ng plywood, tapos yung... Kayo gumawa? Hindi kami personally, pero pakarpintero kayo. Pakarpintero, tapos pero sobrang short notice nun, 2 weeks, tapos 8 to 5, may work kami. 5 onwards, dun sa garahe ng printing press, dun binubuo, paunti-unti. Parang, sige, kaya yan, ganyan. Tapos, fast forward, bridal fair. Ilan yung nabook nyo nung araw na yun? Yun. Parang first nung buong weekend, parang naka-25 kami. 25? Oo, nasabi ko. Wow! Ganun pala ang bridal fair. Kutsa, kotang-kota ka dun Kota, oo nga. Tapos after nun, hanggang last year, parang lagi,
hanggat may kayang bridal fair na salihan. Anong bridal fair to? Getting married that time. Sa SMX na to. SMX na yan, SM. Ang kagandahan nun, ewan ko kung napaswerte din yung pagkakapasa ni Brian. Oo nga, parang kung ako si Brian, parang, shit dapat ako yun, 22. Pag uwi niya, sabi, ayos akin dapat. Tapos, sobrang ganda nung aisle na pwestuhan ni Brian. That time, si Sir Bob, nagbra-bridal fair pa. Sir Nelvin, sarili niya. Tapos, sino pa ba? Notion. Basta mga mahal. Nandun. Tapos, napagitnaan kami yung pinakamura. First time kayo. Oo. Kami, diba? Mura pa kami. Parang pinamura. like half kami nung package ng mga sikat na photographer doon. So, 22, sila parang... di ba? Oo. Kaya, ano yun? Sabi ko, uy, eto na yun. Sabi ko, eto. Tapos, nasundan ng yung mga following months, parang naramdaman na namin yung impact ng bride and breakfast. O pag may nag-book, kasi kami ganun hanggang ngayon, pag inquiry, tatanong namin, how did you know about us? Saan mo kami nakita? That time, bride and breakfast. Kaya sa amin, ang laking tulong yung bride and breakfast. Totoo naman, kasi kahit sa amin sa Cinema Works, talagang nung nagsisimula kami, bride and breakfast, nandyan na yan Nag-ads din kami doon. Wow, lahat. Oo, maganda naman. So, yun, basically, yun yung nakapagpa-bang term doon. So, 2015 yun, nagsisimula kayo, tapos ganun nakarami yung booking nyo. Tapos yung presyo nyo, 35 plus 15, 50,000. Oo. Tapos, nung naisip nyo na ganun nakalakas at nakita nyo na mura kayo, paano nyo sinabi sa sarili nyo na tsaka kailangan ko na itaas yung rate? Okay. Actually, nung time na yan, alam mo yung kahit ilang years pa lang kami nag-shoot, parang nararamdaman na, pa-burnout. Ito na ba yung burnout na feeling? Ito na ba yung pagod? So, ano yun? Actually, nung first time ko maka-work si Sir Jason Magbanwa, parang, ito tatanungin ko talaga. Kailan, tinanong ko kay Sir Jay yan Sir Jay, kailan ka nag-i-increase ng rates mo? So, hanggang ngayon, yung pa rin yung rule, or tinitingnan ko, basehan ko. Pag halimbawa, wala ka ng time sa family mo, or nabe-burnout ka na, tapos tambak ka na ng backlogs, yun na yun, top 3 signs na kailangan mo na mag-increase. So, pag mag-i-increase ka ng rate, magkano ini-increase mo? Bigla bang 50,000 ka agad? Hindi naman. Parang, dati takot pa kami. Parang nagsimula kami sa 5. Ganun pa, 5 lang di ba? Tapos, halimbawa, nag-increase ka. Usually, di ba, New Year nag-i-increase. So, increase kang 5K. Tapos, mga second week ng January, walang nagbubuk. Nagdududa ka na sa sarili mo, tama ba yung ginawa kong increase? Pero ganun pala yon yung pag-increase. Parang hahayaan mo muna na maramdaman ng market, ito na talaga yung price, ganyan. Totoo. So, yun. Yun yung naging cue namin lagi. Pag dapat na ba tayo mag-increase, ganyan. Dun sa tagal mo sa bagay, 15, ang bilis parang nag-resign ka 2015, naging okay yung studio nyo 2015 din. Ano yung struggle nyo nung time na yon na bukod doon sa burnout na ang dami-dami yung kliyente, ano pa yung ibang tingin mo na parang nagpapa-down sa'yo? More of yung dati nahirapan kami kumuha ng freelance. Tao. Kasi dati, yun nga, like, kahit ako, naman ako kay Nico dati, lumalabas din ako na sa Pixel Fish, yung pa yung brand ni Nico dati. At the same time, parang, ewan ko, naging mutual, na lang namin ni Nico na, pag may shoot ako Team Benitez, kailangan kita. Lumakas na din to si Nico. Parang sabay kami. So, sobrang lakas ng Nico Kyogin. Oo. Ayun, kumuha na naman. Ganun siya kalakas. Lakas kumain. Ayan, actually, nandito si Nico Kyogi. Ito, shoutout ko lang Teka, patuloy mo na kita. Shoutout ko lang si Boss Nico Kyogi. Nandito sa live audience natin. Si Boss Jerome Consolacion. Yes, sir. Dakambal, Stellar Story, Imon and Negay nandito. At mamaya padating yung idol natin, si Hendrik Sotil. Boarding na daw sa Japan. Boarding na sa Japan. Yan, sige. Yan, naputol ulit. Pero yun nga, di ba, parang nagpi-freelance ka kay Nico. Kanina ka pa ba nagpi-freelance pala bago yung Actually, kay Nico lang ako. Kay Nico lang? Oo, parang kami lang ni Nico. Tinry ko kasi yun nga, yung pa pala, hindi ko na-mention earlier, sorry. Parang wala akong formal training with lahat parang during camera club shoot, tatanong-tanong,
Yung, naalala ko ba yun, pag merong, laging, alam mo yung sa camera club, laging merong isang kumpleto yung gamit, tapos ikaw naka-kit lens lang. Siyempre, siya yung parang cool kid na, idol, patingin naman yan, patesting. Yung parang igogol mo, makakabili din ako yan, ganyan. Sa camera club, payamanan, hindi pa galingan eh. Totoo. Pero like, eto pala, si Luis Makalinaw. Dun, si Luis, si Owa, si Joel, halos sa camera club din kami nagkita-kita. Nag-abot-abot Tapos, yun, so, siyempre yung struggle mo, di ba, sa tao. Tapos, ngayon, yun yung palagi mong problema dati, ang ginawa mo ngayon, sobrang alaga. Kasi ikaw yung pinakakilala ko na sobrang okay mag-alaga ng tao. Promise. Sa lahat meron kayong sinasabi sa akin ni Kevin, meron kayong yearly na bonus na iniipon. Oo. Tama ba yun? Oo. Tapos meron... More of parang travel. Actually, kaka-start lang last year. Parang, kung kaya parang travel na lang. Ganun. Tapos yung pinost mo nung nakaraan na nagbigay ka ng parang letter, pero pagbukas, ticket. Taiwan ba yun? Taiwan. Diba? Parang, pucha ako, di ko kayang gawin yun eh. Diba? Kaya mo yun? Baka Euro trip pa nga ibigay mo eh. Pero yun nga, paano yung ipaliwanag mo sa amin, paano ka mag-alaga ng mga taong, yung mga photographer mo? Kasi nga, naranasan mo na yun, naging problema mo na yung tao eh. Oo. Diba? So, sige. So, yun nga, parang wala akong solid na team pa eh. Parang, pag hindi pwede si Nico, hahanap ako sa PWP, tapos hindi ko rin, parang hindi pala kami jive eh. Parang hindi, walang chemistry. Tapos yun nga, nung si Owa kasi, nag-freelance din. So, tapos si Luis, ganun din, nag-freelance. So, yun yung yun yung parang pinaka-OG ko na shooters talaga sa Team Benitez, yung dalawa. Nung medyo madami ng booking, meeting kami niyan sa condo. Tapos parang, inofferan ko na, gusto ko kayo maging parang core team ng Team Benitez. Tayong tatlo yung mag-shoot. Kung okay sa inyo, parang summer, di ko na ma-recall yung year, pero September yon, sabi ko, pero ang upcoming na shoot pa lang natin is nasa 40, kasama na yung next year, ha? Oo. Nagulat lang ako na kung paano nila tinanggap na tuwan-tuwa sila, ganun-ganyan. Pero, ewan ko for sure hindi naman mag-a-agree lahat. Pero kami, simula dati, more than 10 years, 11 years, wala kaming contract, as in, wala. More of, parang, na lang, usapang, kasi parang magkakapatid na rin kami sa team. Yes, actually si Luis may sarili na siyang studio, pero pagka libre siya, pinipilit pa rin niya mag-shoot sa inyo. Pinipilit, diba? Di ko nga alam kung ba't dami ng pera nun eh. Anyway, so yun. Tapos yung hanggang lumaki, parang dagdag tayong tao, dagdag tayo ng shooter. Kasi nung si Luis, naging busy na sa backyard. Kasi dun sa team naman, yun din lagi namin sinasabi ni JM. Gusto ko mag-grow tayo lahat. Gusto ko, hindi lang ako yung successful, hindi lang kami mag-asawa. Gusto ko lahat tayo, hindi yung parang tali kayo sa amin. As much as possible, gusto ko, yun nga, maging successful kayo on your own field. Ayoko, like si Owa ngayon, silang partner ngayon nung wife niya, yung sa editing. May mga clients sila abroad. Oo. Video. Photo. Wow. So, nakakatuwa na yun naman yung calling ni Owa ngayon. Pero si Owa, hindi nag-Manila yun. Doon talaga sa Pagsanan niya. Nagugulat nga ako, parang, galing ka pa Pagsanan? Tapos dito yung di ba? Parang, ayun. Mandirigma yan pagdating sa ganyan. At teka, pare, puputulin muna kita. Sige. Ayan. Commercial muna tayo, guys. Magpapasalamat lang ako sa ating sponsor, sa Aperture, no? At Aperture, maraming salamat sa pagpapahiram ng ilaw, sa suporta sa Monochrome. And guys, sa mga gustong sumuporta rito sa channel na to, sa Monochrome, sa Facebook channel namin, pwede po kayong mag-subscribe sa CinemaWorks. 55 pesos lang po yan monthly. Kung photographer ka, pwede naman para dito sa Monochrome. Pero kung videographer ka, maraming benefits. Makakakuha ka ng LUTs and merong mga color grading tutorial po dyan. So, ngayon pa lang po, maraming salamat and diretso tayo. Yun, alright. Tatawa ako, nagbasa ako ng comment. Thank you, Aperture. Lahat ng comment, ang liwanag, ang puti ko. So, guys, kung gusto nyo pumuti yung mga subjects nyo, Aperture tayo. And then, tsaka may sikreto tayo, di ba? Yung pulbos. Yes. Pasend ng link, ha? Okay. Ayun. Yun nga, yung sa tao. So,
yung question mo kanina kung bakit ako ganun, ganyan. Kasi parang, siguro nilalagay ko yung sarili ko sa kanila. Kumbaga parang, like ako, ano ba yung gusto kong maranasan as an employee, as part of the team, ganon. Yun yung siguro naging key ko kung paano ko alagaan yung team. Tapos again, yun nga, siguro may mga, iniiwasan din ako na, for example, wala namang perfect na, photographer or tao. Yes. Pero as much as possible, yun yung iiwasan ko pag, halimbawa, may maling ginawa yung isa, patapusin natin araw, doon tayo mag-usap. Pag tapos na yung trabaho, ganun. Kumbaga, as much as possible, ayoko yung on the spot kung may nakakarinig or nandito tayo sa trabaho. Kasi, actually ako, totoo naman yun kasi kung paggalitan mo yan doon sa spot na yun, tapos napahiya siya, wala nang gana yan all the way, di ba? Mas lalong gagawa yan ng mali. Tapos yun nga, singit ko lang. Like, since na-mention ko earlier na nagbubook din ako ng mga freelance dati, yung pag ganun, minsan pag halimbawa, palpak, may parang ayoko nang stressin sa hindi ko na lang kukunin next ulit. time, X ka na. Oo, X na lang, iba na lang. Ayun. Ganun. So, tapos yun din. Hindi naman may mali kung hindi mo lang talaga sila style. Diba? Oo, minsan ganun eh. Oo, aminado naman ako. Like, eto. Meron, parang, ewan ko, absent yung isa, pero kinulang akong shooter. That time, parang, si Ken hindi rin pwede. Shooter na ako, main shooter ako, tapos ako din yung mag-on-site, ako magkukulay. Nalimutan ko, nawala sa isip ko na yung kinuha kong photographer is Nikon pala. Pucha. Ang tagal ko nang hindi nakakakita nung Nikon na kulay. Tapos inassign ko pa siya sa groom. Sabi ko, nasa simbahan ako, kinukulayan. Kaya naman habulin, pero yun nga, parang hindi aabot. Ang ginawa ko, bin-black and white ko na lang lahat ng set niya sa groom. Pero nung kinalabasan sa on-site, maganda din na color, black and white, gano'n. So yun, parang iniisip ko din na, kung ano yung mapapaano sa team, kung ano yung magkaka-jive kami lahat. Kasi pag merong may isang alanganin, baka damay-damay na. Totoo. So brother, cambio lang ako, no? Go lang. Ano ba yung style ng Team Benitez, no? Ano ba yung style ng photography nyo? Kasi, yun nga, yung last time si Moki in-interview ko, ang style niya is funny and candid, tapos meron siyang mga dark and moody. So, kayo ba? Ano ba yung style ng Team Benitez? Okay. So, nung pumasok kasi kami sa wedding industry, dati kasi ang alam ko lang, dalawa lang yung style na yan eh. Either light and bright or dark and moody. Parang ngayon, ang dami nang nadagdag. Andiyan na yung editorial, andiyan na yung fine art. May filmic pa. May film, yung ewan ko, sister company ba yun? May light and airy pala ngayon. Parang, talaga? Parang dami. minsan are you light and airy? Ano yung light and airy? Mahahangin ba yung mga photographers? Mayayabang ba? Ganun ba yung gusto nyo? Kasi lumilipad sila sa airy, di ba? Kaya, yung ba? Ayun. So, sa amin, yung style namin, more of kami. Gusto namin, pag tinatanong kami ng client, lagi namin sinasabi, doon kami sa balance. Balance in a way na, kasi alam ko naman lahat ng photographers kayang ibigay lahat ng style. Yes. Kasi sa totoo lang, pag may mga inquiries kami from abroad, sinasabi nila na talagang ang tingin nila, ito medyo bias kasi Pinoy tayo. Pero Pinoy talaga pinakamagaling na photographer and videographers abroad. Sa buong mundo? Sa buong mundo. Pinoy talaga. So ako naniniwala ako na kayang ibigay ng mga photographers yung style, actually every style na pwede sa wedding photography. Pero yun, again, namimili na lang talaga per photographer ko ano yung gusto nilang i-market na style. Pero kami, like yun nga, na feeling ko kaya namin naman yung magpa-pose, kaya din namin mag-candid, kaya din namin yung talagang super editorial, hindi naman editorial, sorry, my bad. Yung yung parang documentary. Kaya naman. So, sa akin, lagi kong sinasabi sa team, bakit hindi natin ibigay lahat sa couple? Pwede. Diba? Bakit natin i-hold back hindi naman, minsan lang naman ikasal yan Yes. Oo. Kumbaga, pag, like ako, gusto ko mag-stick So kayo, nagdidepende kayo sa personality ng couple? Isa pa yan. Hindi yung parang, pucha, light and bright ako So,
stick ako dito. Ngayon, kung ang scenario natin, gabi or meron sa kwarto, hindi tayo makalabas umuulan. Diba? So, magiging dark and moody na ako. Dark and moody. Diba? Totoo, Pero totoo. kung stick ako sa style ko, dapat, diba? So, kayo, ibibigay nyo kung ano yung gusto ng kliyente at kung ano yung binibigay ng pagkakataon. Totoo. Kasi, kahit alam gusto ko, light and bright, gusto kong set ngayon, bumabagyo. Paano natin papaliwanagin yun, di ba? Or, minsan, yun nga, ang ganda nung sinabi mo minsan sa meeting, ganyan din sinasabi namin na, ano bang preferred yung output? Ano bang, dun sa style namin, ano ba yung nagustuhan nyo? Bakit? Minsan nga, may si JM pag may ka-meeting, halimbawa, Tagaytay Highlands yung may, nakita nyo na ba yung mga works namin doon? Tapos, sesend namin, ano ba yung pinakagusto mo dyan na set namin. So from there, doon kami nagbe-base. Tapos, ito guilty ako. Dati, naiinis ako pag sesendan kami ng shot list. Dati, naiinis ako dyan. Kahit sino naman yata, kahit naman ako. Pero pag iisipin mo maigi, parang pinapadali na nga nila yung trabaho natin Kasi alam na kagad natin kung ano ba yung magugustuhan nilang photo. Alam na kagad natin kung ano yung angulo na gusto nila. Ayun. Kaya for me, parang yung shot list, in a way, parang cheat code na nga yan for us. Cheat code na, no? Tapos, pero gagawin mo yun, tapos gagawin mo rin yung gusto mong gawin. Yun naman, pag may nag-send sa amin, laging sasabihin ni JM or ako sa meeting na, guys, ano lang to guide lang. Guide lang Hindi natin gagawin totally, exactly. Yun. Tama naman. Yun. So, pagdating naman sa color, nung nag-start kami, ako talaga, hard warm talaga. Warm kung warm Kasi parang fan ako ng sunset shots dati Tapos nung tumagal, inaral namin. Siyempre, pag tatanungin namin client, okay ba yung photos? Ay, okay sana kung medyo yung color. Ganun. So, from there, yung transition namin, nagbe-base din dun sa mga weddings namin before. Kaya ngayon, ang super, sa amin, nagwo-work is yung true tone. True tone. Kung red yan, red dapat yan. Kung blue yan, blue yan. May sarili ba kayong lot or preset? Meron. So, nakagawa na rin kayo. Tapos kami, JPEG kami mag-shoot. JPEG shooter kami. Ang hirap nun Pero surprisingly, dun, siguro, nung nasanay si Ken, tinuro sa akin, tinuro dun sa mga editor namin. Okay naman. Kaya baligtad, pag edit kaming raw, parang nangangapa naman kami. Kasi yan, sila proud rin din JPEG napanood ko nga. JPEG din sila. Ganda naman pag JPEG Parang, pwede na no? Oo. Pati iba na rin siguro. Ewan ko iba na rin yung camera ngayon versus dati. Totoo naman. Malalaki na rin yung mga pixel, tsaka hindi na rin gano'n nasisira yung JPEG. Hindi katulad nung dati, nung Nikon Times mo. Pag konting adjust, kita mo na po siya. May mga gamo-gamo na rin sa paligid, di ba? Totoo yan. Tama naman. So, yun, pare. Eto, pare, to kasi medyo to ngayon, medyo question to ngayon sa kliyente, sa coordinator, at sa iba rin mga photographer, no? Itakil natin dito, tama, di ba? Tama ba na 10 hours? 10 hours, diba? 10 hours. So, itakil natin dito yung 10 hours limit nyo sa shoot. Okay. Yan. Paano nyo naisip yun? Bakit nyo inisip yun? At nag-work ba yun sa inyo? Okay. Saan ba yun? Okay. Ayun. So, siguro before tayo mag-jump in dun sa Sige. Parang, tama ba yung word ko, disclaimer? Yes. Disclaimer lang to na sa amin nagwo-work. Pag nagwo-work sa amin, it doesn't mean na magwo-work sa lahat ng studio. Porket nagugustuhan ng couple namin na yung ganun timeline, doesn't mean na lahat ng couples will agree to that. Yes. Kaya kami, medyo bold move yung ginawa namin. Totoo, na nasa website namin yon na 10 hours lang kami sa rate sheet. Nasa FAQ namin yan kung ano yung... Actually, bro, ang gumagawa lang yan, yung mga US photographer na tama naman sila, di ba? May point naman. Pero yun, isabihin natin kung ano yung nyo. Ayun. So yun, again, hindi pwede... Kumbaga, hindi ayoko ito na dapat sa wedding industry. Nasa kanila pa rin, di ba? Nasa kanila pa rin. Pero late ko lang siya pinost actually. Para nag-trial kami ng 1 year. Nung January 2024 pa kami na sa rate sheet namin, 10 hours na yung coverage. So, ganun na siya katagal. Parang this year ko lang in-upload yung timeline na siguro try natin, ganun.
So, actually, yung idea na yon, sa dalawang scenario ko siya naisip. Kumbaga, yun yung inspiration ko kung bakit. Unang-una, di ba, lahat naman tayo nagkaroon ng pandemic weddings, Yes. di ba? Lahat, parang sa atin. Kasi nung pumasok ako sa wedding industry, ang timeline nun, 6 hours before ceremony, nandun na. So, technically, mga 14, 16 hours yung trabaho ng photo video. So, since bago lang kami, syempre, a-adapt kami kung ano yung call time na bigay ng coordinator. Yun talaga yung susundin namin. Kasi bago lang Yes. Nag-a-adjust. So, talaga naman yung photos nun, sobrang dami. Kasi ang dami mong time mag-shoot Tapos, fast forward sa pandemic, sabi ko, nakapag-cover kami. 6 hours yung package namin nun nung pandemic. 2 hours sa preps, 2 hours sa ceremony with post-nap, 2 hours sa reception. Ilang weddings yun? Naninibago pa kami. Sabi ko, baka bitin tayo, baka ano. Tapos nung sunod-sunod na yung pandemic wedding, sabi ko na lang, parang nung pinopost ko yung vlog sa website, sabi ko, shit, kaya pala. Kompleto naman Kompleto naman pala. I mean, syempre, iba yung nawala doon yung hair down, nawala doon yung mga boxer shorts, mga ganon, nawala yun. Pero andun yung prepping yung bride, prepping yung groom. Sa 2 hours na to andun yung portrait, family portrait, kung may entourage, andun, kompleto. Tapos punta tayo sa church. Ganon din. Kasi yung church, parang ilang oras na ba yung church? 1.5, 2 hours? Tapos yung reception, 3 hours, di ba? Oo. Sakto. So, doon ko tapos nung bumalik na yung, na-normalize na yung wedding. Sakto naman, nung normal, biglang na-bless kami ng wedding sa US. Doon naman, 8 hours lang. 8 hours lang. 8 hours lang. Pucha, grabe. Sarap. Parang office hours. Oo, parang 8 to 5. 8 to 5. Tapos, ganun ulit. Trabaho lang kami, ganyan. Yung 8 hours na yun, 2 lang kaming shooter. Tapos sabi ko, buo pa. Kumbaga parang ang daming time na Tapos at the same time, nung before ko yung ilabas sa mga client, para naisip ko, para make or break to sa amin. Hindi, totoo yun, Chong. Parang hirap nun, ang hirap nun. Kasi ibang moves parang yun. siya sa amin, nag-deja vu siya nung overtime fee na in-announce namin, pati morning wedding fee. Kasi that time, nung in-announce namin ng sabay yun, sabi ko, lang tayo, ganun talaga, kailangan may mga wedding bookings tayong masasacrifice dyan na. Yes. Ay, iba na lang kukunin ko, wala silang morning wedding fee, wala silang overtime fee. Sabi ko, sige, okay lang yan, ganun. Tapos fast forward, parang naging normal na siya. Sabi ko, yun lang mag-a-adjust lang At the same time, i-educate mo lang pala yung yung tao, yung client na ganito kasi yan, ganito. Kasi yun nga, parang kung ako yung kliyente, tapos makikita ko sa website nyo na ganun lang yung time. Hanggat hindi kayo nakakausap or hindi ko kayo nakakausap or na-explain nyo sa akin bakit 10 hours lang yung gusto nyong shoot at may overtime na, hindi ako magbubook. Oo. Di ba? Kasi parang magiging barrier na yun Ay po siya, bakit 10 hours lang? Kaya ba yun? Tapos bibilangin yun, di ba? So, dapat, pagka ganun, mag-inquire muna kayo sa mga kliyente na, sige, paliwanag mo sa akin, kaya ba ng 10 hours? Di ba? Kaya naman talaga Kaya. Yun nga lang, yung tama ka kanina nung simula natin yung topic na parang yung minsan medyo adjustment with the videographer, alam mo, with other suppliers, ganun. Kami naman, ang approach namin sa ganun, sinasabi namin, wag silang mag-adjust kung yun talaga yung sa standard timeline nila. Sundin nila. Kasi like kami, confident, kasi ilang beses na namin nagawa, confident kami na mahahabol namin yung mga photos na kailangan. Katulad nung last time natin, di ba? Parang nag-shoot, nauna kami ng 1 hour. So, tinapos ko lahat yung details. Pagdating nyo, sige, kayo na sa details. Ang ganda, di ba? Ganda Tapos, meron kang photographer na nagdi-details, tapos ikaw, ready na yung bride, shoot na natin yung bride. Diba? So, ganun. Ano lang yun, yung parang kailangan mo lang i-designate yung mga tao mo sa assignment, di ba? Hindi yung pagdating mo, lahat tayo mag-details. Maghintay mo na yung bride. Di ba? Tatagal talaga, di ba? Mauubos yung 10 hours mo, di ba? Pero kung yan, sige, doon ka na sa groom, dito ka na, mag-establish ka na, di ba? Ilan naman kayong photographer? 3, di ba? Normally, or 4. So, kaya. Kaya. Kasi dati ang akala ko na pwedeng way para magawa yan is magdi-details kapag hair up. Pero alanganin kasi may coordinator na nagsabi sa akin,
what if habang hini-hair up, kailangan na nilang galing yung mga details sa church. Yes. So, ayun, butas Ay, yun. so, actually, yun yung time talaga na padadalhin nila yung... So, butas yun. So, kumbaga, kailangan, before i-hair up, tapos na talaga yung details. Yun. Kaya, like ikaw bro, tanungin kita, as a videographer, okay sa yun, like, mauuna kayo to shoot the details? Oo naman. Di ba, no? Oo, kasi, kumbaga, kung may liwi ako na 1 hour, pabor sa akin yun kasi mapag-iisipan ko na maayos yung mga details, di ba? True. Pati may iwasan na yung nag-aantayan kayo sa ring, nakapamewang na isa. Yes, Tagal pa ba yan? Oo, Diba? tama. Para iwas conflict din sa gano'n. At least, parang yun nga, yung sa atin, pagdating ko, sa sila Marvy, diretso, hair down shoot na. So yun, ang payo ko lang dun sa videographer, no? Alamin yung call time ng photographer, at least 30 minutes mas maaga yung konti para hindi kayo nag-aagawan sa details. Minsan, cause pa ng awa yan eh. True. Diba? So, yun. So, ayan. Sige, next question. So, nasagot na yung 10 hours. Pero sige nga, breakdown mo nga sa amin. Ay, sige. Yung paano yung 10 hours na yun? Paano yung mangyayari dun sa timeline nyo na yun? Sige. Siguro set tayo ng time, ceremony time. Ano ba pinaka-common? 2 p.m. 2 p.m. Pinakamagandang ceremony time talaga yan. So, dadating kami. Hindi naman kami dadating 4 hours before na doon kami nagsiset up. Usually for, kung 2 p.m., dadating kami 9:30. Para mag-ayos ng gamit. Yes. Pakilala. So, yun. Parang 10 o'clock. So, 3 kaming photographer. Ako madalas naman yung main. So, yung para sa groom, standby na doon. 10 a.m. nandun. Tapos kami, pag ready na si bride, shoot na natin, hair down. Tapos yung isang photographer ko, details na yan. Focus na siya. Focus na yan. Kumbaga parang, doon ako sa bride hanggang ma-endorse ko ulit sa makeup party. Sa makeup artist. Oo. So, usually yun, 10:30, tapos na. Para before 11, hini-hair up na. Para 11:30 to 12, between 11:30 to 12, ready na yan for the formal photos. Yes. Andiyan na yung family. Andiyan na yung, yung pala, lately yun ang ginagawa pala namin. Kasi uso na talaga yung first look which is okay lang naman, maganda. Kasi we can get candid and emotions. Ginagawa namin para sobrang bilis ng family picture pati entourage. Sa first look, nire-request ko kompleto. Nandun na yung family lahat. Andito si family, andito yung mga team bride entourage. Yes, diskarte rin yan. Tama yan. Para paglabas ni bride, iyak. After nun, exit. Andun na yung family mo. Iwan family, tama. Okay. Pagka family, okay na. Go na sa church. Then, entourage. Andyan na. Ganun. Tapos okay na entourage. Alis na kayo. Bride na lang ako. Yun na. Ayun. Tapos, biyahe. Ganun. Tapos 2 p.m., ceremony tayo. 3 o'clock, tapos na. 3:30, group shot. Group tapos, shots. Post snap. Depende kung hanggang anong oras pwedeng ibigay sa amin. Ayun. Tapos, sa reception, usually, parang ngayon, wala nang, 3 hours na reception. 4 hours Parang 3 hours 3 hours, mabilis na ngayon sa reception. Lalo na pagtapos na yung mga SDE, may mga ikakat na sila na program. True. Oo. Kasi parang ang games talaga ngayon is na lang siya, backup para extend. Ayun, basically, ganun lang kasimple yung workflow. Wala lang kayo minsan ng after party, pero kasi iba naman talaga yung nagsushoot. Iba yung package doon sa after party. Nasa add-on na namin yan. Kasi 10 hours lang yung Tapos yung pala, minsan talaga hindi may iwasan na lumampas ng 10 hours. Pero alimbawa ito, yun nga hindi may iwasan lumagpas. Tapos, ang gagawin mo, paano gagawin nyo pag alam yung time na, pero may nangyayari pa, alimbawa may program pa. Titigil ba kayo basta or itutuloy nyo lang or pupunta kayo sa coordinator, time na po namin, pakatanong sa couple kung gusto pa mag-extend. Paano ginagawa nyo? Letter C. Letter C. Pero yun, advance yun. Advance. 30 or 45 minutes before. Kasi mararamdaman mo na yan na lalampas to, matagal pa. So itatanong namin, mag-extend ba? Tapos coordinator na ilalapit para malaman namin kung i-extend ba namin. Pero hindi naman kami like on the dot. Lalo na pag may moments na nangyayari. Shoot pa rin naman namin. Parang 15 minutes tapos na yan. Okay na yan. Shoot na natin. Extend na yun. Parang diretso na. Hindi naman super strict na. So wala ba kayo nung parang, sige, extend pa tayo ng 1 hour. Pero hindi nyo sasabihin sa kliyente, tapos gugulatin nyo na lang yung kliyente, singilin nyo ng may additional charge. Before, ganun kami. Which is, ayun, again,
Ganun sa wedding natututo ka eh. So, yun, nabigla yung kasi parang overtime is maliit lang, 2 hours lang naman. Pero, nagbayad naman. Pero in-explain niya na dapat i-explain mo. Pero on our defense naman, nasa contract yon, pati sa meeting na pag-usapan. Pero after nun, last year pa naman yon, ganun na kami lagi. Tanong natin kung mag-e-extend. Pero majority pa rin ine-extend talaga. Oo, nag-e-extend pa rin sila. Yes, lalo yung mga broken time na Chinese wedding, di ba? Wala ka talagang choice eh. Pero surprisingly, speaking of Chinese wedding, parang bihira. Wala. Hindi ko talaga siya market. Sa amin, parang meron kaming broken time fee, pero pagka, may specific time eh. Kung ang wedding mo is 2 o'clock, tapos reception mo 8, okay lang yon. Pero 12 below, doon na yung may every hour. Kung ilan yung hour nung paghihintahin namin, yun, minsan nandun sa mga ganung level yung singil namin dun sa Yan ang na-curious ako kung paano na-normalize ang broken time fee. I mean, yung unang-una nakaisip na paano niya kung sino mang photo or video yun paano niya na-justify yun kailangan may Totoo. Diba? Kasi parang tagal eh. Sa mga editor, parang pabor yun eh. Diba? Pabor yun kasi haba ng time mo. Pero paano yung mga kasama mo, diba? So, naalala ko pa yun pag yung sa sa may Harrison yung nagmomol yung iba, nanonood ng sine, gano'n. Ayun. Nice. Yan. May tanong ako, ito wala to sa Q&A eh. Naisip ko lang to bigla eh. Parang anong feeling nung syempre alam ko naman nagta-travel kayo. Di ba? Nagpupunta kayo sa ibang bansa, nagpupunta kayo sa ibang lugar sa Pilipinas. Pero ano ba yung feeling nung binukan ng kliyente abroad? First wedding niyo sa abroad. First wedding namin US, California. Ay, ganda story nito. Nag-inquire yung client, pakilala. Sabi niya, prenup kami sa Pinas. Wedding namin sa San Jose ba? San Francisco? San Jose, California. Sabi niya, pero gusto namin yung work nyo. Pero gusto namin muna matesting kayo ng prenup. Sabi ko, okay to. Medyo parang trial. Parang makeup trial. Oo, parang may ganun pala. So, nung prenup, sa Villa Milagros, inulan pa kami. Sabi ko, wala na tong America, US wedding na to. Inulan, ganyan. Pero effort. So, nung sinend ko yung photo, parang hindi na ako umaasa na ibubook kami. Tapos biglang, ilan kayo paglilipad sa US? Sabi ko, grabe. Apply na kaming visa, kami mag-asawa, ganyan. Tapos nung nandun kami, iba yung kasi Pinoy pa rin. Pinoy, Pero prenup nyo sa Pilipinas? Prenup dito, umuwi sila. Yun yung make-up trial. Prenup trial. Ayun, so, nung nandun kami, alam mo naman mga Pinoy abroad sa US, very kakausapin ka talaga. Takang-taka sila na, talaga ba? Dinala pa nila kayo dito? Kaya yung feeling na, masasabi mo na, grabe. Kasi tinatanong ko bakit meron namang mga photographers. Doon ko unang nadinig na iba talaga yung skill ng Pilipino na photographer and videographer versus sa iba. Tsaka feeling ko mas mura pa rin yung Pilipino, paliparin mo ron kesa yung kunin mo yung... Isa pa yun, factor pa yun. May kaya naman, pero kasi parang feeling ko mas mahal pagka yung level natin na photographer doon. Parang ganun. So, ano yung feeling? Ano yung feeling na, putangin na shit, na may nagtiwala sa atin, diba? Flattering na, pero may pressure. Andun yung, parang, shit, hindi ako pwede magkamali dito. Shit, kailangan A-game talaga. Kailangan super ganda ng output. Kasi, nag-comment si Iko. Siya ba video niyo nun? Si Iko. Iko De Jesus ng Motion Diaries. Tumiming talaga sa shoutout yun. Yun nga nag-comment siya. Sa Jose daw Ayan. So, sarap ng feeling, di ba? Para ilipad ka nung tao na yun, di ba? Tapos, syempre, may out-of-town fee yan, di ba? Hindi naman yung normal rate yan eh. Plus, isa pa nakaka-flatter talaga doon. May option siya doon eh. Oo. Marami siyang option doon. May mga Pilipino din naman na photographer. Pero yung
ikaw yung napili nila. no? Tapos after nun, dire-diretso na. The following year, may LA wedding naman. Tapos nagkaroon na rin ng Beverly Hills wedding. Dire-diretso. Feeling ko ganun pag even dito sa Pilipinas, parang pag nagkaroon ka ng wedding sa Boracay. Boracay or Club Paradise, dire-diretso na Siargao, ganyan. Yes. Yeah. So, ano yung nung sa travel nyo, ano yung natutunan mo? Kasi kulang yung team mo dun Diba? Ano yung natutunan mo? Normally, bililipad ka niyan, tatlo max, diba? Dalawa lang. Pag wedding. Anong natutunan mo doon? Kasi ibang-iba yun dito sa Pilipinas na ilang kayo, 6, 5, may driver ka pa, diba? Minsan, yung mga kilala ko, may tiga-masahe pa, diba? Sino yan? Para maisabay. Wala naman. Siguro sa advertising. Pero yun nga, ano yung natutunan mo na 2 lang kayong photographer na nagsushoot sa ibang bansa pa na alam mong walang tutulong sa'yo at pag nagka-problema ka, wala kang tatakbuhan? May kaba. Like, andun yung, as in, bro, nung unang wedding ko dun, parang gabi, chinek ko na yung gamit ko, SD card, kompleto ba, battery full charge. Pagising ko, bago maligo, dun sa wedding din, check. Kasi hindi naman siya kagaya dito na, may wedding ako dito, sa Angono. Pops, Marby, nalilimutan ko yung SD card, padala naman. Di ba? Yun nga. Or may group tayo dito na, guys, sinong nasa area yung charger ng MacBook ko? Naiwan ko sa bahay. So yun, sobrang kaba na alam mong medyo on your own ka Tapos bukod doon, physically. Yes. Iba. Like, ito yung una kong wedding sa US, pasok ako sa preps. Sabi naman ng bride, may coordinator kami. Pero since first time ko, hindi ko alam na ang coordinator pala abroad is nabubuk mong a la carte din. Pwede mong i-book ng yung 3 part ng wedding, prep, ceremony, reception. Talaga? Or pwedeng isa lang. Talaga? O diba, reception na lang kita kailangan, reception lang kita bubuk. Kaya ng entourage ko yung ceremony tsaka yung preps. So pagdating ko, nag-aantay ako. Sabi ko, anong oras dating ng reception? Ng coordinator mo? Para shoot na akong details. Ay, 6 p.m. Ha? Sa reception. Sabi ko, shit. Asa yung details mo? Pagbukas ko dyan sa cabinet. Pag open ko, alam mo yung nasa mga malalaking case. Andun pa. So, ako pa yung mag-check kung kompleto. So, yun, challenge ka agad yun. Parang hindi ako prepared. Tapos, ano pa ba? Sa pagkain. Pagkain, number 1 yan. Sanay tayong crew meal tayo. Yes. Yung pala, pagdating dun, kahit Pinoy yan, alam nila na pagdating sa preps, pati ceremony, ikaw na bahala sa food mo. Pero they will take care of you during reception and dinner. Ganun? Oo. Kaya kami, actually that time may binukang freelance. Siya meron siyang parang Taco Bell ata. Sabi ko, saan ka nakakuha? Ay, hindi nyo ba alam? Sabi ko, magkainuman tayo kagabi. Hindi mo ako in-inform na. Kanya-kanya. Oo. So, takbo, hanap pa kami pagkain nila, nila Iko that time. Kasi hindi namin alam. Yun. Pero, ang masasabi ko naman yung after nun, lalo na pag kaya mo mag-provide ng on-site, pati SDE, abroad. Kasi yun, kami, sabi ko, gusto nila, pero sabi ko, kailangan nyo pa magpalipad ng isa as editor. Pero ang ginawa namin time na yun, parang on-site edit yung ginawa namin. Surprise. Oo, surprise siya. Si Ken nag-edit dito sa Pinas. Pinapadala naka-remote. Hindi, naka-Google, Drive. Hindi, yung Chrome extension. wow, Yung mirroring. Oo, galing Pero bro, at least kailangan yung internet speed mo 100 Mbps sa US. Pataas. Dito, kaya. So sabi ko, try natin. Pero ang pakete ko nun, sabi ko, pag na-i-play namin, babayad kayo. Pero pag hindi umabot, okay lang. Gift na namin sa inyo yan. The next day, umabot. Tapos yung reaction nila, sobrang Iba yung mga foreigner. Paps. Hindi Pinoy. Pinoy na tiga ibang bansa. Iba. Iba yung nila. Parang for them, parang mind blown sila. Totoo. Yung simpleng umiikot na singsing. I mean, for the video, kasi yung si Iko, meron ding video nun. Sabi ko, pa. Yung pag-ikot na singsing, magugulat din sila. Wow, how did you do that? Tapos, yun lang, medyo after nung pagka-play, medyo mapapalaban ka sa English kasi lalapitan ka eh. Curious sila, paano mo nagawa yan? Kanina lang yan. Ganon. So, parang, anong nangyayari? Ayun. Iba yung feeling pa rin eh. Na ma-play mo sa kanila on the day. Kaya, iba yung feeling pagka talaga nasa ibang bansa ka. Tapos, di ba, maano mo yung
kapwa Pinoy mo na po siya ma-appreciate yung trabaho. Actually, sobra sila mag-appreciate. Totoo. Sobra. Parang ako nung kahit hindi pa ako napag-US, pero syempre may kliyente tayo US, uwi dito. Tas lahat ng crowd galing sa ibang bansa, galing dati. Makikita mo Iba yung, pag nag-play ka ng SDE, parang, pucha, feeling mo superstar ka Paglakad mo rin sa Pati nagsisigawan sila. Nagsisigawan talaga. Hindi sila nahihiya yung Pines na parang Yes. Eto, Paps. Meron ba tayong meron ka bang most memorable moment or worst wedding, pare? Siguro on top of my mind, isa pala. Yun at yun lagi Parang ilang beses na yung merong bomb threat dun sa sa simbahan. Bomb threat? Bomb threat talaga. Like, naka-receive ako ng text. Ang ginawa yung bomb threat is text sa lahat ng supplier. Supplier ang tinetext niya? Text niya. Tapos, sa church yung office, tumatawag dun. Yun. Medyo hindi ko pwedeng kung ano yung kumpletong nangyari. Yun nga pero bakit, di ba? Sino ba may problema, yung supplier ba o yung kliyente? Hindi. Parang family issue. Oh, shit. Ganun kalalim, kaya medyo hindi, sensitive, Pero yun, ganun, parang sabi ko, on the way, kasi naiwan kami. Usually kasi, di ba, nauuna yung videographer, tapos may photographer na sasabay, andun na sila sa church. May tawag, boss, may bomb threat daw. Pucha. So may dumating naman na ang tawag doon, bomb squad ba? Bomb squad. Mga SWAT. SWAT, mga parang ganun. Tapos, na-clear naman. Tuloy ang kasal. Pero nakakapraning yun. Oo, parang door opening, hindi mo alam. Alam nung kliyente? Alam nung mga bisita? Alam nung mga, immediate family. Immediate family, alam. Fuck. Kasi mukhang family issue nga. Pero yung feeling ko, yung mga guests, wala silang idea Tapos kami, nagka-idea lang kami dahil supplier kami na... Gagi, maniningil ako dun. Additional fee stress. Diba? Pero ang napulot naman namin dun is parang, pag may mga ganyan scenario, kailangan pala protected tayo. Kaya after nun, talagang consulta kami sa lawyer. Ano bang pwede na... Kinuwento namin yung buong scenario. So parang nagkaroon siya ng clause sa contract namin na pag medyo life-threatening yung situation ng kahit prenup pa yan, kahit wedding yan, pwede kaming umalis dun sa shoot. So walang kaso yun? Walang kaso. Kasi life-threatening na yan Iba na yan Hindi naman yan yung parang bumabagyo lang or na kaya mo namang itawid yung shoot. So far, yun na lagi. Pag natatanong ako, yan na yung pinaka-memorable na... Hindi ko makakalimutan yun, Pops. Parang Tagaytay yun, yung church Pero malamig nun, pero pinapawisan ka. Tapos, yun na ata yung pinaka... Malala. Yun ang pinaka-mabilis na group shot ni Owa. Tara na. Post up na tayo. Wala nang post up sa church. Diretso reception. Shoot lang na background church. Pero sa ceremony, sa reception, tsaka sa preps, wala naman. Wala. Lang. Tapos yun nga. Paano nyo nalamang may bomb threat nung nandun na kayo sa ceremony? On the way. Sa biyahe, parang tulog ka. Shit, ano to? Ganyan. Grabe. Kaya tapos, random yung nagte-text sa'yo ng number. Number lang siya. Paano yung text niya? Ano yung pagkakasabi? Coordinator yung pinorward. Pinorward ng coordinator. Forwarded message. Hindi kaya yung coordinator may kaaway? Hindi naman. Na-trace din Nalaman din namin na from the family direct na wild. May nang Google ganyan. Wild. Bakit? Pero, may ex ba yung Hindi. Surprisingly, hindi involved yung couple. Hindi. More of family talaga. Kawawa naman yung couple. Na sila yung nag-suffer na kawawa naman yung couple. Parang siguro matagal naman na yung wedding nila. Yung may kabit yung father nung groom. Tapos nanggugulo, ganun. Ganun yung scenario. Wala yan. Pero, like sa kanila, normal na. Parang lagi pala yon na pag may gathering sila, nanggugulo. Saka kami, syempre kinakabahan kami dahil hindi nyo naman kami kamag-anak. Malay ba namin sa beef nyo dyan sa... Tsaka hindi normal sa amin yung bomb threat Bata pa kami, pwede pa. Marami pang pwede mangyari sa amin. True. So far yan, pero like yung mga... Wag naman sana, ayoko na maka-experience na may runaway bride, may mga, wala pa naman kami in person. Yung mga parang sa mga movies, wala pa naman. Yan.
Shoutout muna tayo. Sige, boss. Yan, shoutout muna tayo sa ating mga panyero. Pahinga muna. Shot muna po siya. Grabe cheers. yun, dire-diretso. Ilang oras? Oo Ang nga. oras. 1 hour ka agad 1 hour yun, kaagad. Ay, sorry. Ayan, shot boss. muna. Boss, Ito, Mas Nico. Ayan, nandito si Mas Nico. Nandito si Kambal Egay. At si Henry Castillo nandito rin. Ayan. Shoutout tayo. Sige, pa-shoutout naman. Sa mga nagbigay ng stars, maraming salamat po. Sobrang thank you. Malaking tulong po yan sa ginagawa nating podcast. At hopefully, no, mag-subscribe kayo sa CinemaWorks para din dito sa podcast na to. So, yung subscription na yon ng 55, napupunta po yun dito sa Monochrome Podcast. Yes, 10 stars, guys. Yan. Thank you. Yan. Papa-shoutout. Sino ba? Dami. Hindi ko na Hindi ko napansin. Dire-diretso eh. Ang dami sobrang solid. Sobrang sarap. Ayan. Ayan si Ronald Mendoza. Oy, Paps, sa tayo ha? Book na yon yung podcast natin ha? Ayun, may mga nag-send ng stars. Nico, yan. Thank you, Boss Al. Kinakabahan ka? Wala, ganito lang to, Paps. Hindi kita ilalaglag for promise. Hindi kita ilalaglag, Paps. Mabigat-bigat Oo. Paano mo ilalaglag kung hindi mo mabuhat? Sabi ni RB, I love you, Kasin daw. Ay, thank you, Kasin. Birthday niyan. Bukas. Happy birthday. Bukas ba? Yan, happy birthday, Miss RB. Miss RB of Kiss the Girl. Kiss the Girl, yan. Happy birthday. Magpadala ka ng cake dito, ha? Si Rad King, pa-shoutout daw. Hello sa inyo. Steve, yan. Hello. Guys, pwede kayong magtanong, ha? Pwede kayong magtanong kay Kay, pero hindi ko mapapromise na masasagot namin lahat. Yan. Sino pa ba nandyan? Si Deb, nandyan din. Si Roldan, si Direk. Hello, Direk. Kailan tayo? Yan. Wow, ang liwanag, sabi ni Jake Golaso. Ramdam ko. Jake, Baka aperture yan. Di ba? Kaya ako, sunog din ako po siya. Napapaputi ako aperture. Pwede ba may nakasundod sa ating ganyan lighting lagi? Yun nga, di ba? Lakas makagwapo eh. Grabe. So yun, nakakatawa. Ang daming tao nanonood. Yan. Ay, si Eds yan. Si Madam Eds. Box, hello. Yan. Alam mo si Eds, kung magpadala, 800 stars yan. Talaga? Hindi pa siya ipapadala yung stars eh. Antayin natin. Wala pa stars si Madam Eds. Si Glenn Lopez, nandyan din. Yan. Si JV Valdez watching. Si JM Benitez. Nandito po si JM Benitez. Yan. Ayan. Si Mark Steve Borja, Paulo Ruiz. Mabuhay kayong lahat. Direct Pau. Yan ha. Yung podcast natin, gina-edit ko kanina. Sobrang ganda. Ayan. Si Jem Parto. Nandito rin. Shout out. Ayan. Si Erickson Floresca. Ayan. Ang haba nun. Shout out ko yung anak namin. Ayan. Hello, Ash. Pati mga classmates, mga estudyante sa NU. Thank you sa suporta. Isa ko na kayong kunin sa TVP actually. Nagsisimula na eh. Parang bukod kay Ash, si Ash editor. Tapos yung isa niyang barkada, nagsisimula na PA shoot. Nakakatuwa eh. Ay, kanina wala ka eh. Parang nakikita ko yung dati natin na pag nasa venue, prenup location, ang ganda. Nasa Sepria kami nung isang araw. Manghang-mangha siya, parang nagse-selfie. Nakakatuwa eh na nakikita mo yung mga gano'n na, ganito kami dati. Kaya sarap balikan eh. Ayan si Camille, proud team Benitez Pride here. Ay, hello Camille. Ayan, mga taga, couple. Congrats. Pregi na yan. Ayun, shoutout po yung mga mo dyan, mga bisita mo. Pahinga muna tayo. Sige, napagod ako. Hinga muna. Ay, si Sheena, bro. Yung client natin. Talaga, nanonood. Hello, Ma'am Sheena. Yan. Ay, Sheena. Ikaw na lang batiin namin. Foreigner yung asawa mo eh. English na naman. Tatagalog yun. Nagtatagalog ba? Tatagalog yun. Ay, Kay, ito pala dala ni Boss J. Ito. Ay, sige, boss. Shoutout natin yung Chinori. Shoutout natin Chinori. Ayan. Sige, nasa iyo yung camera, Paps. Sige. Thank you. Thank you, Boss J. Sa merienda. Kita ba? Yan, Ichinori. Ayan, suit ko siya. Guys, ang pinakamasarap na... Mismo. Anong tawag dito? Maki ba to?
Yung mga ganyan. mga, ano ba yan? Sushi. Sushi. Hindi sushi to. Ano bang tawag dito? Yung mga may rice roll. Ayan. Di Hello sa mga nanonood. Ayan, ito. Ichinori. Yan. Wow. Ayan, sige. Worldwide. Shoutout mo yung mga viewers mo, Papi. Sige. Hinga-hinga. Tapasarap naiipon Si Jesus, nandyan din si Jesus. Hello, Boss Jesus. Hello, Boss Jess. Love you. Ayan, miss ko na yan. Si G-Tooth. JR Salonga, nandyan What's up, din. mate? Yan. Henrik. Ayan, no? Mike. May accent. Ito yung malupit nga dito kay Henrik. Puta, nasa Australia na. Kumukuha pa ng wedding dito sa Pilipinas. Oo. Parang, tumatanggap ka pala ng pesos, no? Oo. Matindi itong si Boss Australian dollars ka na nga. Ano to? Ano pa pangalan ng studio mo? Rock Motion Project. Yan. From Australia sa Melbourne. Makaka-work ko yan sa August. Yan. Ang tambalang sino bang couple natin? Basta sa Sydney. Nag-down na Malakas na loob ko Nag-down lang, nalimutan na yung pangalan. Josel. Ayan, si Dixie Lim, yan. Kliyente niya rin yata to, Boss K. Ay, oo. Yan. Watching from Davao. Si Iyo. Yan, nandyan din. Ayan, sa team ko, sino ba nanonood? Si Juswang, editor, si Jexter, si Joel. Si Choi. Si Choi. Ang cute naman ng avatar ni Choi. Maputi din. Oo nga. Ayan, thank you Thank you sa Salamat. Miss Cha Andrada, nag-send ng stars. At si Kat, thank you, Cha Andrada Events. Si Jem, may tanong, Boss K, tanong lang, bakit ka nagpagupit? Sayang naman. Hindi, may inflation sa, sa shampoo, pati conditioner. Talaga? Tipid tayo. Tipid, no? Nagsawa na. Tsaka malapit na magtag-init. Oo. Kailangan na magpagupit. Ay, question guys, question. Oo guys, questions. Yan. Para mapahingal naman kami muna. Oo nga. Okay naman dito muna. Guys, ikaw muna magtanong. Kasi Nico yung magsasagot. Preview na kay Nico. Ayan. Ayan si RJ. Ayan, shot lang muna tayo. Sobra. Solid latag ng details. Talaga naman. Ano din yan, mga bots din yan. Amin yun. May 100 phone kami sa bahay. Putay na, pogo ka pala. Ganun. Pogo ka, ito pa, may tanong ako. Ayan, G. Grabe, okay na. Inom muna tayo. Shot mga guys. Siyempre, GSM Blue pa rin yan. Thank you. Yan, GSM Blue. Number 1. Ayoko lang pakita na yung bote sa podcast kasi namumuha kami lasinggero. Pero nagiinom pa rin kami. Ayan. Boss Gay, meron ka bang tip sa mga batang photographer na nagsisimula? Sakto kasi 'di ba, yung mga kinukuha mo ngayon, maklase nung anak nyo, 'di ba? Parang bago 'yan. So, syempre nanonood yung mga 'yan. Tip. Siguro hanapin nyo muna yung calling nyo. Kung photographer ka ba or videographer, hindi yung, ito uso. Ito yung Kasi like ako, hindi na ako lalayo. For example, yung anak ko, pinilit ko din mag-photo yan. Parang si Ken dati. Yung pala, video talaga gusto. Tapos, yun? Parang, try mo nga mag-photo. Hindi talaga. Video yung gusto ko. So, inayaan ko. Ayun, yung, kailan ba yun? Last month? Last month, nag-direct siya music video niya. Ng artist talaga. Parang exam nila, pero kailangan nilang kumuha ng artist para i-direct, mag-shoot ng music video. Na talagang merong kanta, tapos may parang may single na Oo, diba? Meron. Sabi ko, di ayun. So, hanapin nyo muna yung calling nyo. Pang photo ka ba talaga? Pang video? Yun. Tapos, from there, focus ka dun. Na parang ako, kung paano ako nagsimula, talagang bibigay mo yung effort mo dun, bibigay mo yung time, magbibigay ka talaga ng time. And as much as possible, wag kang focus dun sa magkano ba kikitain ko? Yes. Kasi it will follow naman Kasi syempre, kaya nga tayo nagtratrabaho para makapag-provide sa family, financially. Yun. Pero yung iisipin mo kagad, kikita ba ako dito? Yun, medyo off kagad yun. Siguro yun yung pinaka
starter na tip ko sa mga nagsisimula pa lang. Iba yung ano na nag-shoot na, iba yun. Oo. So yun, sa nagsisimula kumbaga, ano ba yung feeling yung calling nyo talaga? Nice. Eto, may tanong si Pao. Feels ng LGBT wedding boss. Ay, ganda yan. Yan. So, diba, ano bang gusto mo? Babae sa babae o lalaki sa lalaki? Pareho Pareho na sila. namin na-shoot eh. Tapos, actually, nung 2022 ba yun sa Okada? Actually, yun yung pinakamagandang wedding namin sa TBP that year. Parehong lalaki. Pero may, NDA na pinirmahan. NDA, oh. So, pero I mean, siguro sa kwentuhan, pwede naman. Pero sa photos, bawal kami maglabas. Oh. Pero nung nandun, ang story nila, yung isa tanggap, yung isa hindi. Tapos yung tanggap, of course, andun yung buong family niya. Mm. Tapos yung isa, mag-isa lang siya dun. Wala siyang kamag-anak. Pinoy to. Pinoy pareho. Tapos, family picture. Parang, syempre, family. Shoot yung, nandun yung family. Tapos, nung bumanat yung isa na, pwede pahiram ng family mo para Ay po. talaga naman lahat parang Depo. ganun. Ganda, sobrang ganda ng wedding niya. More of emotion. Walang mga extra shoot, walang mga extracurricular activities sa wedding. Simple lang yung styling, ganto. Pero yung yung laman ng wedding, sobrang ganda na. Ang video nun, Paradox, si Dudes. So, medyo din. Siya Sabi, nakaka-relate. baka kaya niyang brasuhin na ipa-upload. So, hindi talaga. Hindi talaga. So, feeling ko minsan yung ganun eh. Yung mga pinakamagagandang moments talagang minsan. Di, feeling ko kasi, parang, gusto nila minsan, pero yun nga, kesa magka-problema pa rin sa family, wag na lang. Diba? Kasi katulad nun, parang, hindi nga pumunta yung family ko eh. Tapos makikita pa nila yung mga photos. True. Diba? Parang ganun. Tapos, pagdating naman sa mga babae, yun, parang 4 na ata kami ng same-sex marriage. Ang ganda na makakakita kang dalawang gown na Yes. parang super kakaiba or kaya nakasuit na Pero yun, meron na kami parehong gown talaga sila. Ang lang, parang bago lang. Pero nung una, lalo na nung first time namin, parang andun yung feeling na, di ba awkward, hindi ba weird? Hindi eh. Parang nasa lang eh. Nasa isip mo lang. Pero pag andun ka na sa moment na, sinushoot mo yung 2 taong nagmamahalan, shoot mo pa din. Ako last time namin, Tiny ko, di ba? Yung last natin. Saya Ganda nun, yung huli. Hindi ko Mukhang pa masaya nga yung after party sa photos eh. Tapos tinanong pa ako ni Label noon, sabi ni Label, game ka ba? Ganto, ganyan yung wedding. Sabi ko, of course po siya, gusto ko yan. Kasi, pero alam mo ang weird like kami hanggang ngayon, may inquiries kami na ganyan. Same kung paano ka tinanong ni Label. Okay lang ba sa inyo na... Hindi kasi may mga studio na hindi. Okay. Meron. May mga kilala ko na hindi sila tumatanggap ng ganun. Kaya, more of siguro sa religious. Parang ganun, no? Kasi hindi ko alam. So, yun. Ayun si GJ, shooter namin na. Grabe iyak ko dun sa vows na nandun siya eh. Saya. So, yun. Parang masagot yung tanong nyo. Game ho kami mag-shoot ng mga ganyan. Yes. Yan. Ito ano ba to? Jack Reis? Jack Reis? Yan. Question. Bossing. Do you really organize tie-up or do you rely on tie-up or do you market on your own? Parang yun. Sa tie-up ka ba dumidepende or nagmamarket ka ng sayo? Tie-up like sa video? Or sa video or sa coordinator? Dati, pag bridal fair, nakikipag-tie-up ako para tipid. Para tipid sa booth. Like, iba-iba na naka-tie up ko sa ganyan eh. Paradox, Motion Diaries. Kasi tipid eh. Ayun, tapos dati, eto pa pala, funny story. Di ba nasa, kami, printing press. Sabi ko, wala pa akong budget pang bridal fair nun. Alam ko na. Pre-print ako ng calling card. Siyempre, libre sa amin. Kunyari ikaw, CinemaWorks. Bro, print ko yung calling card mo. Akong bahala. Kahit 10 boxes yan. Pero nasa likod, Tim Benitez. Ganong, dumaan ako sa ganyang hardcore marketing. Di okay naman, ang dami ng pag... Siyempre, libre. Tapos, biglang, yung isa, hindi ko na name drop kung sino, pero feeling ko magko-comment yan. Nilagay yung calling card sa bridal fair. At that time, mahigpit si Teams and Motives eh. Oo.
So, nung nakita, ang kinall out yung Yung coordinator. coordinator. Sila ata. Oo. Tapos, parang ako, may budget tapos akong getting married. Tapos biglang March, may Teams and Motive. Sali tayo dyan kasi ang dami na book ng January, maganda. Oo. Nung nag-i-inquire kami, ban pala kami. Paano kami na-ban? Unang inquiry lang namin sa inyo, paano kami na-ban? Wala, anong violation namin? Hindi pa nga kami sumasali sa inyo. Oo nga. Doon ko nalaman na may picture pa siyang sinend. Oo. So, yun. Parang yun yung mga... So, ban din sila? Ha? Ban din Ban sila? din. Damay-damay kami. Back to back eh. Wala ka palang bayad kasi papadala ka doon ng Pero yun, nung nawala na ako sa printing, nawala na rin. Actually, after nun, hindi ko na siya inulit. May tanong din si Nico. Ano pong... Si Nico? Hindi, ibang Nico to. Mirhan. Yan. Nico Mirhan. Ano pong advice nyo sa mga bagong editors sa industriya ng mga nagsisimula katulad ko? Editor. Yan. Ano kaya siya? Photo editor. Maging flexible siya. Kasi, like, ito pala, siguro magandang opportunity na to. Yung mga, kasi ang ratio ng wedding photographer versus on-site editor, siguro 1 out of 20. Ganun ka-in-demand ng on-site editor ngayon. Kaya, like yun, siguro ma-advise ko, kaya nila maging flexible. Kasi pag na-edit ka, syempre, hindi ka lang naman, not unless talagang kukunin kang in-house na focus ka lang dun sa preset nyo, sa kulay nyo. Pero kung mag-freelance ka or kukuha kang jobs abroad, kailangan flexible ka talaga na kaya mong i-adapt yung kulay ng iba, ganun. Tapos, more of learnings pa rin, especially sa YouTube. Actually, ngayon nga, ang dali na ng Lightroom ngayon. Yes, daming AI. Daming AI. Inaantay ko nga mayroong mag-post. Alam mo pare, hindi ako marunong mag-Photoshop. Pero ako yung gumawa ng poster mo. Kaya nga Imagine mo kung gaano kadali yung Photoshop. Di ba? At nakita ko doon, nakala ko medyo kakainin na ako ng itim na baka. Anyway, ayun, yun lang masasuggest. Ma-advise ko is yun nga, practicein nila yung flexibility pagdating sa color. Tapos, tapos apply, post sila ng works nila. Ang dami kong kakilala na studio owner na talagang wala silang makuwang on-site editor yan. Sobrang in-demand yan. Kumbaga low-key lang na yung pagiging in-demand ng on-site editor. Pero like ako, minsan, pag halimbawa, absent si Ken or yung isa namin, talagang kinakulang kami. Ikaw na yung wala ka na magagawa doon, Paps. No choice ka na. Yan. Hoy, si Vince Katukutan, malakas din magpadala ng stars yan. Ay, balita ako nga. Nung sarili nga niya daw episode, nag-send siyang stars. 1,000 stars yung pinadala niya sa sarili niya eh. Oo, dapat daw may leeg. Padalahan sa... Ayan. Salamat sa advice. May tanong si Choi. Boss, bili na tayo ng monopod daw. Oo, budol yan. Ayan. Kailan daw kayo bibili? Ayan. Lapit na. Nag-inquire na ako kay, yung sinend mo? Oo. Kay Bison. Bison. Eto, sa tanong ni Iko Desus, ano ang secret sauce mo for trending photos? Surprisingly. Manhattan ba o Caesar? Iba ba yan? Actually, mga nagtre-trending namin na post, surprisingly, yung iba, hindi ko na-expect. Ganun, ewan ko, algorithm ba ng Facebook or na trending siya. Pero yung isa sa mga pinakasigurado ko na alam ko mag-trend, yun effortan ko talaga na gusto ko, may dalawang phone. Kahit phone lang, actually phone lang naman kami, wala naman kami video. Pero ginagawa namin, tinatahi namin. Kasi unang-una, photographer kami. Kumbaga, purpose ng video, para makita lang nung guest na, ganito, ng market na, ganito pala yung nangyari. Ganito. Hindi yung diretso photo na kaagad. So yun, parang lang yun, mangangapa ka lang or pinaka-importante dyan, magtatanong ka talaga. Like yung, meron kami nag-3M na view sa Instagram, yung groom, regalo is, golden retriever na tuta sa bride. So, kung hindi namin, kung hindi ka naki-PR or hindi ka nakipagkwentuhan sa groom on the day, wala. Makakunan mo yun, usual. Gulatan. Or kapit na. Pero nalaman ko, talagang kami doon.
all hands on deck kami. Ken, video ka. May isa pang video. 3 time photo ha. Kailangan lahat ng reactions makuha natin. So, ganun. Planuhin mo din talaga na pag alam mo may something na kakaiba. Kasi, ngayon, ang gaganda ng weddings, parang even yung couples mismo, gusto nila may unique na mangyari or uniqueness yung wedding nila. Yun. Sana nasagot yun, Boss Iko, no? Ang sagot ko kasi dyan, hindi mo alam yung magte-trend eh. Hindi mo i-expect eh. Hindi mo na-expect na, parang, ito, ang ganda nitong gawa ko na to, ganito nangyari dito, magte-trend to. Pag-upload ko, puta flop. Pero, itong isa, ginawa ko lang 1 hour, walang effort. Pag-upload ko, ay pucha, daming views, ha? Daming views, di ba? Actually, may bride kami na influencer, content creator ng mga gadgets. Yung pinaka-trending niya, na yun yung nasa caption niya, yung exact words na sinabi mo na, ganun talaga, yung pinaka-effortless na video mo, yun talaga yung usual na nag-trend. Yun. Ayan. Sino pa? May tanong? May mga tanong tanong? pa ba? Walang tanong? Ayan. Guys, please support lang yung sa Cinemaworks. And syempre, Aperture Philippines. Si Kay Benitez, Aperture Philippines yung gamit nito. Nakita niyo yung photos niya, sobrang elegante, di ba? Wala namang problema kung sino yung Nanlite o Aperture. Pero yun nga, sa Monochrome, nakita niyo naman kung gaano kami kaitim ni Kay, napapogi kami ng Aperture, di ba? So kayo nang bahalang mag-isip. Kaya next wedding, kami na iilawan habang nag-shoot. Ayan. So, okay, may tanong ako, bro. Yes, boss. Ayan. 10 years from now, paano mo nakikita yung sarili mo sa wedding? Tsaka sa ibang field? Anong na-imagine mo 10 years from now? For sure, 10 years from now, nasa around 35. 35. Bata pa. Ay. Actually, alam mo ba, nung on the way dito, diyan ako kasi ni-review ko yung mga mga questions. Hirap din pala. Actually, diyan ako nahirapan isipin ko, 10 years from now, ano ba yung gusto ko na ako? Ako personally, walang halong bola or gusto ko pa rin mag-shoot that time. Pero, hindi na yung ganitong prime era na kaya pa mag 4 or 5 weddings na straight. Parang feeling ko hindi na siya practical. Yes, kasi health na yun eh. Oo, by that time. So ako, siguro 10 years from now, yun yung para sa akin. Siguro, gusto ko din na magkaroon ng ibang business. Yes. Oo, kumbaga iba na yung ibang bread and butter. Kasi like ito, wedding is my bread and butter, yung family ko. Pero gusto ko parang 10 years from now, sideline na lang siya. Ganon. Tapos for my team naman, kung 10 years, sana na sila. Actually, ito magulat sila. Sana sideline na lang din nila yung Team Benitez. Gusto ko by 10 years, 2035, sana by that time AI na sila. Tinanggal. Sana by that time, successful na sila dun sa mga kani-kanilang Actually. Yung napiling career. Kasi hindi mo naman expect na lahat maging studio owner. Like, ayun, for Luis, nag-work yung pagiging studio owner. Kay Owa, yung editing. Yun yung nag-work sa kanya. So, yun, sana ibang roster na yung makasama ko 10 years from now. Pero, yung pala, like yun nga, si Luis, pag gusto niya mag-shoot, shoot pa rin siya. Pero, like 10 years from now, gusto ko kung ano yung roster ko ngayon. Pag gusto pa rin nila mag-shoot, then go. Ganun yan. Pero may sarili na silang... para may kumbaga, mag-shoot lang kayo sa Team Benitez pag trip nyo at hindi ito yung magiging bread and butter. Diba? Kumbaga, kung saan kayo mapiplease. Mag-shoot kayo, kung mag-shoot kayo sa akin, go. Pero dapat, hindi na to yung tinitignan nyo na, putang ina pag wala akong shoot. Hindi ako makakain. Ang nun like, iba yung pressure, lalo na nung pandemic, parang nawala. Parang, kami mag-asawa, alam namin na itong boys, nakadepend sila dito sa studio. Sa studio. Na ipapakain nila, ganun-ganyan. Parang ang hirap mawala sa isip mo . Kaya yun, sana 10 years from now, parang may kanya-kanya na business. Yun. May tanong si Veronica de Guzman. Sir K,
Lahat po ba ng wedding nyo may SDE photos? On-site photo. Before, simula dati hanggang 2023. Pero halfway ng 2024, parang, naging add-on na sa amin siya. Yung on-site photo, yung slideshow. Kasi, yun nga, parang lately yung mga couples, parang sobrang excited sila sa after party. Na meron na nga kami mga weddings na piniplay yung on-site pati SDE during after party. May ganon. So, parang play when able, no? Play when able. Ganda. Gagawa nga akong content dapat doon. Kaso, mukhang hindi siya pang content. May mga masasagasaan. So, para hindi na lang natin tinuloy. Ayun. Pero again, depende sa couple pa rin yun. Yan. Last question ko. Pero pwede pa kayo magtanong. Go lang. Any word of wisdom and any advice sa mga kabaro natin sa wedding industry at sa mga tao na nag-look up sa'yo? Siguro, yan, napag-usapan din namin ni JM yan. Parang yun, kung ano nga ma-advise. Hinati ko siya actually, bro. Parang advice sa studio owner. Kasi hindi natin pwedeng i-general as wedding photographers. Yes. Kasi dalawa yan. May studio owner, merong freelancer. So, sa studio owner, more of focus ka sa brand mo talaga. Focus ka sa works mo. Focus ka dun sa... Kasi the fact na may client ka, the fact na may backlogs ka, ibig sabihin may nagtitiwala sa'yo. Yes. Kasi pag halimbawa, tumingin-tingin ka sa iba or parang distraction yan. Kaya pinaka mare-recommend ko kung saan ka magaling, like yun sa photography, focus ka doon. Like for example, ito actually bigla ako nakita saan ba daw maganda mag-market. Yes. Yun, nilaro din namin yan. Parang actually ngayon pinagaan na nga yung trabaho Basta may pera ka, pang-boost ng post, makakapag-market ka. So yun, pwede mong piliin. Try mo muna for a month or 2 months, boosting ka lang ng post. Tingnan mo yung bookings kung kamusta. Pag hindi nag-work yan, yung pala, people person ka pala, magaling ka makipag-usap, try mo din yung bridal fair. So kung saan ka nakakakita ng growth sa bookings mo, doon ka mag-focus, doon mo boost talaga yung energy mo. Kasi mahirap yung sabay-sabay talaga nakaka-frustrate at nakaka-burnout kasi mag-e-expect ka ng return Yes. Yun. So, yun yung parang pinaka-advice ko pag sa mga studio owners. Ayun. Excuse me. Tapos sa freelancer, may note ako dyan Ay, yun pala. Sa freelancer, nawala. Ayun. More on work ethics. Yun yung parang sa tagal ko sa industry, yung mga nakikita ko sa mga group, sa mga forum na doon yung attitude over skills, ganon. Which is true. Kasi like ako sa roster namin sa Team Benitez, siguro lamang yung sa attitude pa din. Kasi nung nagsisimula din ako na wala pa akong solid na team, na isip ako paano ba ako bubuo. Ano ba yung hinahanap ko sa team? Tinanong ko si Boss Rupert Nicolas. Kasi nakikita ko, dami nilang boys Yeah. Mga tinanong ko, Boss, pag ganyan ba, anong mas pipiliin mo? Masipag or magaling? Sabi niya, more on dun sa masipag. Kasi nga daw, yung galing kaya matutunan ng taong masipag. Actually. Yun. Kaya yun, in-apply ko din yun. Ganun din. Yun yung mga Actually ako, come to think of it, ang dami ko natutunan sa Angono Boys. Ang nalimutan ko kaninang i-mention is yung kay Ian Cruz. Yes. Parang dati nag-struggle din ako sa branding ko. Boss, nagbigay na naman ng peg sa prenup. Ang haba ng gown, long trail. Di ko naman style yan. Hirap. Tapos si boss, sinut lang, as is. Sabi ko, buti boss, hindi ka nahirapan or Sabi niya, at the end of the day, wedding nila yan Yun naman yung importante Kaya, ibigay mo yung ikakasayo ng client. Yun yung Tapos, yun nga, basically, work ethics, pati pakikisama. Sobrang importante yan. Sobrang importante for freelancers yan. Kasi, iba-iba yung nilalabasan mo. Hindi naman siya yung may core team ka na yun at yun din yung makakasama mo. Yep.
Nice. So yun guys, no? Grabe. Ang ganda nitong episode na to. Sobrang solid. Ganda nito. Maraming salamat po sa aming mga sponsors. Salamat Boss K sa pagpapa-unlock at salamat sa mga live audience natin na nandito. Hindi pa tayo tapos, magiinom pa tayo. Yes. Yan. May itek pa dyan, ha? Yan. Ay, oo. Patik. Ayan. So, maraming salamat po sa mga nanood at mga sumusuporta sa podcast. Sana next time, nandyan pa rin kayo. Boss K, saan ka nila makikita? Dito. Sa Facebook, Instagram, Team Benitez Photo. Hindi ko alam kung bakit kami may TikTok account. So far, hindi pa naman kami pinapasayaw ng boss namin. Thank God. Feeling ko pag mahina booking, medyo sasayaw-sayaw na kami. Pero okay pa naman. Hindi pa kami sumasayaw. Oo. Ay, bro, may sobrang nalimutan ako pala. Doon sa last question mo. Sure. Yung advice sa mga wedding photographers. Ito siguro, Go lang. Prioritize your health. Yes, number one. I mean, hindi na tayo magiging detalye kung bakit or ano. Alam naman natin yung mga nangyari for the past few years. Para ma-enjoy natin yung, alam mo yun, yung pinaghihirapan natin ng 10-hour shoot. Talagang kailangan prioritize natin yung health. Kasi, parang ano na yun konti ano na yun. Lalo na kung 80s ka pinanganak, priority mo na yung health. Oo. Pero so far, buti wala pang maintenance. Yan, okay pa. So, health pa rin. Sa tennis, no? Sports talaga, no? Oo, Sports, parang ano nga, intro boys pa ako sa tennis. Hindi na nasundan eh. Buti pa yung kambal, parang everyday. Ang daming pambayad sa trainer. Ako, medyo magaling na ako sa golf. Sa golf. Yan. Ito na yung golf mama. Ayan. Maraming salamat. Yung mga team replay, go lang, manood lang kayo. And Monochrome is signing off. Thank you.